Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Joseph na nais maghiganti sa aswang na si Rakim na siyang pumaslang sa kanyang nanay at mga kapatid. Ngunit alam niyang wala siyang laban kay Rakim dahil napakalakas nito. Ganun pa man, alam ni Joseph na may kahinaan si Rakim. Gamit ang mutya ng dilim na ginagawang aswang ang nagsusuot nito. Nagpanggap na aswang si Joseph at umanib siya sa grupo ni Rakim upang malaman niya ang kahinaan nito. Magtatagumpay kaya si Joseph sa kanyang misyon? Ano ang mangyayari sa kanya sa sandaling malaman ni Rakim na siya ay hindi tunay na aswang, kundi isang binatang nais maghiganti? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Joseph, tara na! Kailangan na natin umalis! Ayoko, Lolo! Kailangan ako ni nanay at ng mga kapatid ko! Kailangan ko silang iligtas! Wala na tayo magagawa. Pinatay na sila ni Rakim. Huli na ang lahat. Pwes, papatayin ko rin si Rakim! Papatayin ko siya! Wala tayong laban sa kanya. Tara na! Tumakas na tayo. Kung hindi pa tayo aalis, ay baka mapatay din tayo ng mga aswang. Halika na! Naghalo na ang luha at pawis sa buong muka ng binatang si Joseph habang hinihila siya ng kanyang lolo Oro papalayo sa kanilang bahay. Tila nawalan siya ng lakas, kaya naging napakadali para sa lolo niya ang hilahin siya patungo sa kasukalan na nasa likod ng kanilang bahay. Habang palayo ay tumakbo sa isipan ni Joseph ang lahat ng nangyari. Walang babalang umatake ang mga aswang na pinamumunuan ni Rakim sa baryo nila ng gabing yun. Pinasok ng mga ito ang lahat ng bahay na makikita ng mga ito at hindi nakaligtas ang bahay ni na Joseph. Isa si Rakim sa pumasok sa bahay nila at pinatay ang kanyang nanay at dalawang kapatid. Sinubukan namang lumaban ni Lolo Oro at Joseph pero nasugatan si Joseph ni Rakim sa muka. Nakalmot siya nito. Doon na nagdesisyon si Lolo Oro na tumakas dahil kung hindi nila gagawin yon ay mapapatay din sila ng mga aswang sa mga oras na yon. Nagtago sina Joseph at Lolo Oro kasama ang ilang tao sa baryo nila sa isang malaking kuweba sa gubat. Marami ang nagdadasal na sana ay hindi sila matunton ng mga aswang doon. Pero iba ang tumatakbo sa utak ni Joseph ng mga sandaling yon. Paulit-ulit niyang nakita ang walang awang pagpatay ni Rakim sa kanyang ina at mga kapatid. Agad na nagising ang matinding puot sa puso niya dahil sa isang iglap ay nawala ang tatlo sa pinaka-importanteng tao sa buhay niya. Pagsikat ng araw kinaumagaan ay bumalik na sina Joseph sa kanilang baryo. Tumambad sa kanila ang napakaraming bangkay sa paligid. May ilang mga aswang na napatay ng ilang kalalakihan pero mas marami ang taong nakahandusay at wala ng buhay. Wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga laman loob sa paligid. Sumikip ang dibdib ni Joseph habang papasok sila ni Lolo Oro sa bahay nila. Pagpasok nila doon ay napahagulgul sila nang makita ang kalunos-lunos na tanawin doon. Kapwa nasa sahig
ang nanay at mga kapatid ni Joseph. Bakas sa mukha ng mga yon na labis na nahirapan ng mga ito bago binawian ng buhay. Nanginginig ang buong katawan ni Joseph nang lapitan niya ang mga bangkay. Hindi niya alam kung paano hahawakan o yayakapin ang mga yon. Ngunit isang bagay lang ang nasa utak at puso niya ng sandaling yon. Walang iba kundi ang paghihiganti. Ang malakas na pagsigaw ni Joseph ang pumunit sa katahimikan ng gabing yon. Mula sa isang napakasamang panaginip ay nagising siya. Hinihingal siya at tagaktak ang malamig na pawis sa kanyang muka. Nagising sa tabi niya ang kanyang lolo Oro na agad na hinaplos ang likod niya. Habang tumataas baba ang balikat ni Joseph, ay mariing nakakuyom ang mga kamay niya at matalim ang titig niya sa kawalan. Joseph, apo, bakit? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba, iho? Lolo, nanaginip po ako. Napakasamang panaginip. Pero hindi yun isang panaginip, kundi parang muling nagbalik sa akin ang nakaraan. Ang pagkamatay ba ng pamilya mo ang tinutukoy mo? Opo, Lolo. Kitang-kita ko po sa panaginip ko kung paano sila walang awang pinatay ni Rakim. 1 taon nang nakakalipas simula nang mangyari yun. Pero parang kahapon lang ang lahat ng yun. Yung sugat na iniwan sa puso ko ng pangyayaring yon ay sariwang-sariwa pa at nagnanaknak pa rin. Kasalanan ko to, Lolo. Kasalanan ko to. Tinuruan niyo naman akong makipaglaban sa mga aswang. Pero hindi ko nagamit ang mga itinuro niyo sa akin ng gabing yon. Kasalanan ko to. Wala kang kasalanan sa nangyari. Kaya tigilan mo na ang paninisi sa sarili mo, apo. Kung meron mang dapat sisihin, ay walang iba kundi si Rakim at ang lahat ng mga aswang na tagasunod niya. Sila ang totoong may kasalanan ng lahat. Nais patunayan ni Rakim sa mga tao at iba pang grupo ng mga aswang na sadyang malakas siya. Kaya napakaraming baryo at sinasalakay nila nang walang magandang rason. Mga hayop sila. Mga hayop sila, mga demonyo. Pinatay nila ang nanay at kapatid ko para lang mapatunayan na malakas sila. Napakababaw na dahilan. Wala tayong ginagawa para gambalain sila. Nananahimik tayo rito. Tapos bigla na lang silang pupunta rito para pumatay. Anong klaseng kademonyohan yun? Ang dapat nating gawin ay ipatikim din sa kanila ang ganon, Lolo Oro. Sinusumpa ko, darating din ang panahon na malalaman ko rin kung saan sila nagtatago. At kapag nangyari yun, uubusin ko silang lahat. Unti-unti kong papatayin si Rakim, gaya ng ginawa niya sa pamilya ko. Sinusumpa ko. Joseph, iho, magunos dili ka. Isang pagpapatiwakal lang naiisip mong gawin na yan. Alam mo kung gaano kalakas si Rakim at napakarami pa niyang mga alagad. Kaya kung gagawin mo yan, ay hindi malabo na maging kapalaran mo rin ang nangyari sa mga kapatid at nanay mo. Huwag kang padalos-dalos sa desisyon, iho. Ang mabuti pa ay bumalik ka na sa pagtulog. Magdasal ka muna upang hindi ka na managinip ng masama. Inalalayan ni Lolo Oro si Joseph sa paghiga. Pagkahiga ni Joseph ay tumalikod siya sa kanyang lolo. Tahimik siyang lumuwa habang walang tigil at paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang malagim na gabi na yon. Alam niya
na hindi matatahimik ang kaluluwa ng kanyang ina at mga kapatid hanggat hindi niya naipaghihiganti ang mga ito. Kaya tahimik siyang nangako na hindi siya hihinto hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Bago mangyari ang trahedyang yon, ay masaya at tahimik na namumuhay si Joseph kasama ang kanyang ina, mga kapatid at si Lolo Oro. Bilang panganay sa magkakapatid, si Joseph ang pinili ni Lolo Oro na pagpasahan ng kaalaman nito sa paggamit ng mutya at anting-anting. Tinuruan din siya nito na makipaglaban sa puwersa ng kasamaan, lalong-lalo na sa mga aswang. Kaya napakasakit para kay Joseph nang hindi niya nagamit ang mga itinuro nito ng gabing sumalakay sina Rakim sa kanilang baryo. Matapos ang gabing yon, ay nagbago na ang buhay ni Joseph. Nawala na ang masayahing binata. Mas naging seryoso siya sa buhay, lalo na sa pagsasanay pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil alam niyang darating ang araw na muli silang magkakaharap at magkukrus ng landas ni Rakim. Tuwing umaga, nakasanayan na ni Joseph ang magsanay ng mag-isa sa likod ng kanilang bahay. Nang umagang yun, gamit niya ang sariling arnis ni Lolo Oro. Mabilis ang galaw at paghampas niya sa hangin. Humarap siya sa kanyang likuran at nang ihampas niya ang arnis ay nagulat siya nang may tinamaan siyang tao sa noo nito. Wala yung iba kundi ang kababata at kaibigan niyang bakla na si Ado, o mas kilala sa tawag na Ada. Halos maduling si Ada sa lakas ng pagkakahampas ni Joseph sa ulo nito. Aray! Aray ko naman! Diyos ko ka! Bakit mo naman ako inarnis, Joseph? Aray ko, ang sakit! Aray, nagkabukol yata, oh! Ay, pasensya ka na, Ada. Pambihira ka naman kasi bigla kang sumusulpot eh. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Alam mo naman nagsasanay ako tapos bigla ka na lamang susulpot sa likuran ko. Malay ko ba ako nandiyan ka? So ganon, kasalanan ko pa talaga. Ay nakwa, tignan mo oh, nagkabukol yata. Meron talaga. Pero para kang demonyo na may isang maliit na sungay sa ulo. Demonyo talaga? Sinaktan mo na nga ako ganyan pa ang mga sinasabi mo sa akin. Grabe ka ha? O sige. Hindi na demonyo. Rhinoceros na lang. Teka nga, ano ba kasing ginagawa mo rito? Ang aga-aga mo naman pumunta dito sa amin. Kasi nga, aayain kita mamayang gabi na magpunta sa bayan. Hindi ba piyesta na roon sa susunod na buwan? Oh, ano namang meron sa bayan? Di bonggang-bonggang peryahan. May mga rides, tapos may color game, at bingo. O di ba bongga? Sus, ayoko Ada. Ikaw na lang pumunta dun. Ha? Why naman? Dapat ba may dahilan kung bakit ayokong pumunta? Of course! Everything has a reason pala. Kaya explain to me kung bakit ayaw mong sumama sa akin sa perya. Sisaya kaya ron, no? Wala na akong panahon para sa mga ganyan-ganyan. Magpapahinga na lang ako kaysa magpunta sa peryahan. Alam mo naman na napakarami kong ginagawa dito sa maghapon eh. Nagsasanay ako sa pakikipaglaban tapos kailangan ko pang tulungan si Lolo Oro sa paggawa ng uling na binibenta namin. Ano ka ba naman? Kaya nga mas lalong dapat kang mag-go sa peryahan to enjoy, ano? Hindi yung puro katrabaho at pagsasanay. Malay mo, dun mo makilala ang the one for you. Wala sa paghahanap ng kasintahan ang focus ko, Ada, para sa kalaman mo. Alam mo ha? May naaamoy ako ha? Nagdududa na ako sa'yo ha? Never ka pang nagka-girlfriend. Don't tell me. Boyfriend na ang hanap mo. Nako, Joseph ha? Wag naman sana.
Baka aagawan mo pa ako ng aura, ha? Hoy, tumigil ka, ha? Puro ka talaga kalokohan, eh. Sige na nga, umuwi ka na doon sa inyo. Magsasanay pa ako rito, eh. Istorbo ka. Yan. Isa pa yan. Sanay ka ng sanay. Alam mo, hindi na kailangan magsanay, Joseph, no? Pinapagod mo lang ang self mo. Nagsasayang ka ng pawis. Hindi na babalik dito ang mga aswang na yon, no? Malamang sa malamang, sa ibang baryo o lugar na sila maghahasik ng lagyem. Ada, hindi dapat tayo maging kampante dahil hindi natin alam kung paano mag-isip ang mga aswang. Hindi ba nun masyado rin tayong naging kampante? Tignan mo ang nangyari. Hindi natin natunugan ang pagsalakay nila sa baryo natin. Ayoko nang maulit ang pangyayaring yun. Kaya kahit parang walang posibilidad na sumalakay ulit sila dito, patuloy pa rin akong magsasanay. Tandaan mo yan. Okay, fine. Diyos ko, ha? Na-vertigo yata ako sa haba na sinabi mo, friend. Well, anyway, gogora nakes, ha? Basta mamayang gabi, pupuntahan kita rito para sunduin. Sa ayaw at sa gusto mo, ay magpupunta tayo sa bayan. Para rumampa sa peryahan. O siya, sige na, babush. Napailing na lang si Joseph nang umalis ang kaibigan niyang si Ada. Para kay Joseph ay pagsasayang lamang ng oras ang pagpunta sa peryahan o iba pang lugar kung saan magiging masaya siya. Mas nais niyang igugol ang oras niya sa pagsasanay at pagiging mas mahusay upang kung sakaling muli silang salakayin ng mga aswang ay alam niya na kaya niyang makipaglaban. Bata pa lang ay magkaibigan na sina Joseph at Ada. Palagi silang magkaklase mula elementarya hanggang high school. Noon ay hindi paladlad na bakla si Ada. Nagtatago pa ito dahil natatakot ito na itakwil ito ng mga magulang nito. Kay Joseph unang umamin si Ada ng totoo nitong pagkatao. Tinulungan niya si Ada na sabihin yun sa mga magulang nito at nang tanggapin ito ng nanay at tatay nito ay doon na tuluyang naging malaya si Ada na ipakita sa lahat ang totoong pagkatao nito. Marami ang tinatawanan si Joseph dahil may kaibigan siyang bakla. Ngunit para kay Joseph, walang problema o masama na magkaroon ng kaibigan gaya ni Ada. Naniniwala siya na wala sa kasarian ng isang tao para piliin niya itong maging kaibigan. Mas importante pa rin ang kabutihan ng puso nito at si Ada ang klase ng kaibigan na talagang maaasahan niya sa lahat ng oras at pagkakataon. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan sina Joseph at Lolo Oro, ay iniisip pa rin ni Joseph kung ano ba ang pwede niyang gawin upang mas magaling siya sa pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang iba't ibang sandata. Naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita si Lolo Oro. Nakasalubong ko kaninang umaga si Ada. Mukhang galing siya rito, ah. May sinabi ba siya sa'yo, Apo? Opo. Hindi naman po importante. Inaaya niya po ako ngayong gabi sa bayan. May peryahan daw po ron. Pero, hindi tumanggi po ako. Wala po kasi akong oras na gumala eh. Bakit naman? Hindi ba nun ikaw pa nag-aayang magpunta sa peryahan? Bakit ngayon? Noon po yun. Nung buhay pa si nanay at mga kapatid ko. Joseph, iho. Alam kong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin tanggap at masakit pa rin para sa iyo ang pagkawala nila. Pero Apo, sigurado ko na hindi magiging masaya ang nanay at mga kapatid mo kung nakikita ka nilang pinipigilan mo ang iyong sarili na maging masaya at maglibang kahit na paminsan-minsan. Lolo, mas gugustuhin ko pa pong magpahinga kesa lumabas o gumala.
Masyado kang maraming ginagawa araw-araw, Apo. Wala namang mali kung kahit minsan libag-libag ka. Mabilis kang mapapagod niyan kung hindi ka marunong magsaya o magpahinga. Sasagutin pa sana ni Joseph ang sinabing yon ng lolo niya, pero umurong ang dila niya nang marinig nila ang malakas na boses ni Ada sa labas ng bahay. Joseph, yoo-hoo! I'm here! Ready ka na ba? Oh, nandiyan na pala si Ada. Aba, bilisan mo na at nang makaalis na kayo. Lolo, ayoko nga pong magpunta sa peryahan sa bayan. Dire-diretsong pumasok si Ada sa bahay ni na Joseph. Nagtungo ito sa kusina kung saan sila kumakain. Nakasuot ng neon green na bestida si Ada na parabang gusto nitong mag-reflect sa dilim para hindi ito mabangga ng mga sasakyan sa kalsada. Hi! Good evening, everybody! Lolo Oro, susunduin ko lang po ang apo nyo kasi makikiperya po kami sa bayan. Adang, kulit mo naman. Bakit ka pa pumunta rito? Hindi ba sabi ko sa iyo hindi ako sasama sa iyo. Hindi ba? Ang sabi ko sa'yo kanina ay susunduin pa rin kita sa ayaw at sa gusto mo. Joseph, sige na. Sumama ka na kay Ada. Maglibang ka kahit ngayong gabi lang. Sayang naman ang punta rito ni Ada, Apo, kung hindi ka sasama sa kanya. Yan! Korek ka dyan, Lolo Oro, no? Sayang naman itong dress ko from ukay-ukay, no? Pero ano ba yan? Paano kung may sumalakay ng mga aswang dito habang wala ako? Joseph, Apo, walang mga aswang nasasalakay ngayong gabi. Isa pa, kung sakaling meron man, ay nandito naman ako. Pati na ang ibang mga kalalakihan na noon pa man ay nagsasanay na para sa pakikipaglaban. Sige na, sige na. Sumama ka na kay Ada doon sa peryahan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Joseph. Napatingin siya kay Ada at pinalukot nito ang mukha nito na parabang isa itong tuta na nagmamakaawa. Ay, anak ng teteng talaga, oo. Sige na nga, sasama na ako. Pero tatapusin ko muna tong pagkain ko. Yes! Sabi ko na nga ba't hindi mo ako kayang tiisin Sige lang, kumain ka lang dyan at hihintayin kita sa labas, ha? Bilisan mo! Tahimik na ipinagpatuloy ni Joseph ang pagkain habang si Lolo Oro ay nakangiti. Pinakiramdaman ni Joseph ang paligid at mukhang tama ang lolo niya na walang aswang ang sasalakay sa gabing yon. Napipilitan man ay sumama pa rin si Joseph kay Ada sa peryahan sa bayan. Pagdating nila roon ay tila pumasok si Joseph sa ibang mundo. Napakalayo nun sa pang-araw-araw na buhay na meron siya. Sa peryahan ay maraming tao, maraming ilaw, at lahat ay masaya. May mga naglalaro ng color game, bingo, at kung ano-ano pa. Paulit-ulit ding umaalingaw-ngaw ang sigaw ng mga taong sakay ng iba't ibang rides. Unang sumakay sa horror train sina Joseph at Ada. Takot na takot si Ada at kulang na lamang ay maihi ito habang si Joseph ay walang ekspresyon. Hindi man lang siya natakot sa mga nagpapanggap na multo at mga aswang. Sunod na sinakyan nila ang octopus ride. Matapos silang paikot-ikutin ng naturang rides, ay biglang nasuka si Ada. Ay, nako! Grabe! Ang saya talaga dito sa perya, no? Kaya lang, ang baho ng hininga ko may suka. Kadiri ka. Talagang nasasabi mo pang masaya kahit sumuka ka na. Ano ka ba? Kasama yun sa experience dito sa peryahan, no? Ano kaya ang sunod na pwede nating sakyan? Ikaw naman ang pumili, Joseph. Ay,
Pwede ba magpahinga na muna tayo? O kaya mas mabuti pa na umuwi na tayo. Grabe siya, oh. Ang KJ mo talaga, Joseph. Alam ko na first and last na ito na maaaya kita rito, kaya sulitin na natin, ano? Pero tama ka. Parang pagod na nga ako. Magpahinga na muna tayo. Bumili na lang muna tayo ng popcorn. Bakit? Libre mo ba? Siyempre naman. Libre mo. Tara na. Nagugutom na ako eh. Huwag kang kuripot. Sinundan ni Joseph si Ada papunta sa nagtitinda ng popcorn. Habang bumibili si Ada ay may mainit na hangin na dumaan sa muka ni Joseph. Biglang tumaas ang balahibo sa magkabilaan niyang braso at may kakaibang kaba siyang naramdaman na parabang may hindi magandang nangyayari. Luminga siya sa paligid na parang may hinahanap pero hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Hoy, Joseph! Ano bang hinahanap mo? Siguro naghahanap ka ng magandang babae, no? Oh, eto na ang popcorn mo. Cheese ang flavor niyan, ha? Para cheesy. Ada, hindi mo ba nararamdaman yun? Ang alin ba? Ang gutom? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, nagugutom na ako? Hindi yun, ano ka ba? Bigla akong kinabahan eh. Parang may masamang nangyayari. Teka, babalik na ako sa baryo natin. Ha? Ano ka ba, mamaya na? Kararating pa lang natin dito, no? Saka, ubusin na muna natin tong popcorn. Hindi. Pasensya ka na talaga, Ada. Pero kailangan ko na talagang umuwi. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Hindi na hinintay ni Joseph na makapagsalita pa ang kaibigang si Ada. Agad siyang tumakbo palabas ng peryahan. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Ada pero hindi na niya ito pinansin. Dumiretso siya sa pila ng mga tricycle at sumakay siya sa tricycle na nasa una ng pila. Nagpatid siya sa kanilang baryo at habang nasa biyahe siya ay palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi nagkamali ang pakiramdam na yon ni Joseph. Pagdating niya sa baryo nila ay tumambad sa kanya ang pakikipaglaban ng mga lalaki sa kanilang baryo sa napakaraming aswang. Nakita niya si Lolo Oro na hawak ang dalawang itak habang paulit-ulit na tinataga ang isang aswang. Tumakbo siya palapit sa kanyang lolo. Sinasabi ko na nga, be! Aatake ngayong gabi ang mga aswang! Mabutit nandito ka na, Apo. Heto, isuot mo na ang mutya ng liwanag. Mula sa bulsa ni Lolo Oro ay inilabas nito ang kwintas na may palawit na puting bato. Inabot nito sa kanya ang isang itak. Hinawakan ni Joseph ang mutya ng liwanag at bupulong siya ng dasal upang maging mas mabisa yon. Matapos ang dasal ay agad niyang naramdaman ang paggapang ng kakaibang enerhiya sa kanyang buong katawan. Hinarap ni Joseph ang mga aswang kasama ni Lolo Oro at ng ilang kalalakihan. Pinagtulungan nila ang mga yon at wala silang ibang gusto kundi ang maubos ang lahat ng kanilang kalaban. Ngunit sa gitna ng pakikipaglaban ay biglang umatras ang mga aswang. Sabay-sabay na tumakbo ang mga yon papunta sa kagubatan. Ang akala nila ay tuluyan ng tumakas ang mga aswang. Ngunit biglang lumitaw sa dilim si Rakim. Mas malaki si Rakim kumpara sa isang normal na aswang. May malalaki itong pangil na parabang sa tigre. Matutulis ang itim nitong mga kuko at ang mga mata nito ay parang dalawang bolang apoy na naglalagablab. Nakasuot si Rakim ng bahag. Nakakwintas dito ang bungo ng mga tao. Agad na bumangon ang puot sa dibdib ni Joseph. Naalala niya ang gabing pinasok ni Rakim at ng iba pang mga aswang ang kanilang bahay kung saan walang awa nitong pinaslang ang kanyang nanay
at mga kapatid. Susugod na sana si Joseph kay Rakim, pero pinigilan siya ni Lolo Oro. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang braso. Lolo, hayaan niyo akong patayin ng hayop na aswang na yan. Hindi pa ito ang tamang panahon, Joseph. Hindi natin siya kaya kahit magtulog-tulog pa tayo rito. Hindi ko akalain na makalipas ang 1 taon ay matututo ng lumaban ng mga tao sa baryong ito. Marami-rami rin kayong napatay sa aking mga alagad. Pero ito ang tandaan nyo. Babalik ako rito. At sa aking pagbabalik ay sisiguraduhin ko na wala nang matitirang buhay sa inyong lahat. Matapos magsalita ni Rakim, ay bumalik yun sa kadilimang pinanggalingan nito. Narinig nila ang napakaraming yabag ng mga aswang na papalayo sa kanilang baryo. Isang bagay ang agad na naisip ni Joseph, at yun ay ang sundan sila Rakim upang malaman niya kung nasaan ang kuta ng mga ito. Ngunit bago pa siya makatakbo, ay biglang dumating si Ada, nagulat na gulat sa nakita. OMG! Eh, ano nangyari? Bakit ang daming patay? Sumalakay muli sila na Kim. Pero mas marami kaming napatay na mga aswang. Tahimik lang si Joseph ng mga sandaling yon. Mariin niyang hinawakan ng mutya ng liwanag na suot-suot niya, at saka siya tumakbo sa direksyon na pinuntahan ni Rakim at ng mga alagad nito. Joseph, iho! Saan ka pupunta? Lolo, just stay here, Ako nang susunod kay Joseph. Joseph, my friend! Wait for me! Hindi pinansin ni Joseph ang pagtawag ni Ada. Tahimik niyang sinundan ang mabilis na pagtakbo ng mga aswang sa gitna ng gubat. Hindi niya inalis ang mga mata niya sa mga yun. Desidido na siyang alamin kung nasaan ang kuta ni Rakim upang magawa na niya ang dati pa niyang gustong gawin. At yun ay ang siya naman ang sumalakay sa lugar ng mga ito. Matapos ang mahigit 3 oras na pagsunod ni Joseph sa mga aswang, sa wakas ay nakarating na ang mga yon sa kuta ng mga ito. Para yung isang maliit na bayan ng mga aswang sa gitna ng kagubatan. May mga kubol doon, napapalibutan ng kuta ng matataas na puno, kaya hindi agad yun mapapansin. Mga hayop kayo! Diyan pala kayo nagtatago, ha? Ngayon, matitikman niyo ang galit ko. Maglalakad na sana si Joseph papunta sa kuta nang may biglang humawak sa braso niya. Nakita niya si Ada. Hinila siya nito at nagtago sila sa likod ng isang makapal na halaman. Ada! Anak ng... Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ako dapat sinundan dito. Kung hindi kita sinundan, malamang nakipagrambulan ka na sa mga aswang, no? Yun ang talagang gagawin ko, kaya nandito ako. Kaya bitiwan mo na ako at umalis ka na. Pabihira ka, Bumalik ka na sa baryo natin. Delikado rito. No. Hindi ako babalik sa baryo natin nang hindi ka kasama, no? Kung makikipaglaban ka sa mga aswang na yan, ay lalaban din ako. Sugod! At anong alam mo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Tumigil ka nga. Wala akong alam. Gusto lang kitang konsensyahin, no? Joseph, pwede ba mag-isip ka muna? Hindi tama na bigla ka na lang sumugod ng mag-isa, no? Isipin mo naman si Lolo Oro. What if mamatay ka? Paano na lang ang lolo mo? Yes, gets ko naman na galit ka kina Rakim at gusto mo maghiganti. Pero hindi rin naman tama na magpadala ka sa galit mo at ihain mo ang sarili mo sa mga gutom na aswang na yan, ano? Biglang natigilan si Joseph sa sinabi na yon ng kaibigang si Ada. Napagtanto niya na kahit
nasa kanya ang mutya ng liwanag, ay hindi yun magiging sapat para labanan niya ang napakaraming aswang at si Rakim. Kapag namatay siya, ay maiiwanang mag-isa si Lolo Oro at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon upang ipaghiganti ang kanyang nanay at mga kapatid. Siguro nga'y tama ka, Ada. Hindi siguro, kundi tama talaga ako. Masyado ako nagpadala sa galit ko at sa kagustuhan kong magiganti. Maraming salamat at pinigilan mo ako, ha. Hindi pa nga ito ang tamang panahon para salakayin ko ang kuta ni Rakim. Diyos ko, thank you Lord, thank you Lord. At nag-isip-isip ka na rin ng tama. Tara na, let's go na. At baka malaman pa ng mga tsakang aswang na yan na nandito tayo at gawin tayong hapunan. Nauna nang naglakad si Joseph palayo sa kuta ng mga aswang. Agad namang sumunod sa kanya si Ada na halos magkandara pa sa paglalakad dahil sa dami ng mga bato at nakausling ugat sa lupa. Habang naglalakad ay tinandaan ni Joseph ang daan upang hindi niya makalimutan kung nasaan ang kuta ni Rakim, dahil sigurado siya na hindi yun ang una't huling beses na magpupunta siya sa lugar na yon. Mag-uumaga na nang makabalik sina Joseph at Ada sa bahay ni na Joseph. Agad silang sinalubong ni Lolo Oro. Bakas ang labis na pag-aalala sa muka ng matandang lalaki. Ang bihira ka talaga. Ano man tumakbo sa isip mo? At sinundan mo si Rakim? Mabuti na lang at sinundan ka ni Ada at naiuwi ka pa niya rito ng buhay. Ay nako, Lolo Oro, no? Pasaway talaga yung apo nyo. Aba, kung hindi ko pa napigilan susugod talaga siya sa kuta ng mga aswang na mag-isa. Totoo ba ang sinabi ni Ada, Joseph? Opo, Lolo. Kung hindi po ako napigilan ni Ada, ay susugod talaga ako sa kuta ni Rakim. Pero ang importante, ay alam ko na kung nasaan ang kuta nila. Nasa gitna sila ng kagubatan at doon sila nagtatago, Lolo. At ano na pinaplano mo ngayong? Alam mo na kung nasaan ang kuta ni Rakim. Susugod ka doon na mag-isa, ganun ba? Alam niyo pong yan na matagal ko nang gustong gawin, Lolo. Ay nako, Lolo. Ikaw na nga muna makipag-usap kay Joseph at ako'y uuwi na. Baka kanina pa ako inahanap ng aking pudra at mudra. Baka akala nila nilapanan ng aswang ang kanilang napakagandang anak. Nang umalis na si Ada, ay pumasok na si Joseph sa kanilang bahay. Sinundan siya ni Lolo Oro. Joseph, ipapaalala ko lang sa iyo na hindi pangkaraniwang aswang si Rakim. Gumagamit siya ng itim na kapangyarihan. Kaya napakalakas niya at hindi mo siya kayang labanan ng ikaw labang mag-isa. At kahit magtulong-tulong lahat ng mga tao dito sa ating baryo, ay wala pa ring laban sa lakas na taglay ni Rakim. Pero kailan natin sila atakihin, Lolo? Hihintayin ba natin na muli sila sumalakay dito at patayin ang lahat ng taong naninirahan dito sa ating baryo? Lolo naman, bakit parang takot na takot kayo sa kanya? Hindi ako takot kay Rakim. Gusto ko lang ipaunawa sa iyo na ang pagsalakay sa kuta ni Rakim ay dapat na pinag-iisipan at pinagpaplanuhan ng maayos. Walang magandang idudulot ang pagsugod mo ron ng mag-isa. Ang mas mabuti mong gawin ay magsanay ka pa, magpalakas ka pa. Kailangan nating mag-isip ng maganda at epektibong estratehiya kung paano natin sila matatalo. Hindi pwedeng basta ka nalang bira ng bira. Hindi na nakipagtalo pa si Joseph kay Lolo Oro. Tumahimik na lang siya at nag-isip siya ng magandang plano kung paano nila masisiguro
ang kanilang pagkapanalo. Oras na salakayin nila ang kuta ni Narakim. Sa mga lumipas na araw ay mas lalong pinaigting ni Joseph ang kanyang ginagawang pagsasanay sa pakikipaglaban gamit ang iba't ibang klase ng armas. Maging ang paggamit ng mga mutya at anting-anting ay mas lalo pa niyang pinaghusay. Habang si Lolo Oro naman ay abala sa pagsasanay ng ilang kalalakihan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pakiramdam ni Joseph ay malapit na niyang makuha ang katarungan para sa pagkamatay ng kanyang nanay at mga kapatid. Isang umaga ay nagtungo siya sa sementeryo sa kanilang baryo. May dala siyang bulaklak ng ilang-ilang at 3 kandila. Huminto siya sa magkakatabing puntod ng kanyang nanay at mga kapatid. Ipinagtirik niya ang mga yon ng kandila at inalayan ng bulaklak. Miss na miss ko na po kayo. Walang gabi na hindi ko kayo naiisip bago ako matulog. Kung buhay pa sana kayo, ay masaya pa rin sana ako. Iniisip ko lang na kung nasan man kayo ngayon, ay masaya na kayo at wala na kayong nararamdamang takot at sakit. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napaghihiganti. Nangangako po ako na hindi magtatagal ay mapapatay ko rin si Rakim at ang lahat ng mga alagad niya. Mahal na mahal ko kayo. Hindi na napigilan pa ni Joseph ang kanyang mga luha at tuluyan na yung pumatak sa magkabilaan niyang pisngi. Ngunit umurong ang luha niya nang may narinig siyang napakalakas na pagagulgol sa likuran niya. Nang lumingon siya, ay nakita niyang naroon na naman ang kanyang kaibigan at kababata na si Ada na nakasuot ng itim na blusa at itim na palda. May belong itim na nakasaklob sa ulo nito na parabang namatayan ito. Tumayo si Joseph at hinarap ang kaibigan. Oh, Ada! Anong ginagawa mo rito? Paano? Dumaan kasi ako sa inyo. Tapos ang sabi ni Lolo Oro papunta ka doon ng sementeryo. Kaya umuwi kagad ako sa amin at nagpalit ako ng outfit. Kasi alam ko na dadalawin mo ang nanay at mga kapatid mo. Kaya heto ako. At bakit nagpalit ka pa ng damit? Para ka namang namatayan sa suot mo, pambihira ka. Wala lang. Para mas feel ko ang kalungkutan kapag nakita mo ko, no? Saka, grabe yung mga sinabi mo kanina, friend. Ay, naku. Naiyak talaga ako. Talagang feel na feel mo ang pagmamahal mo sa kanila. Itong kamao ko, gusto mong mapil, ha? Alam mo, panira ka talaga ng moment, eh. Sorry naman. Malay ko bang maiiyak talaga ako? Mapipigilan ko ba yon? Tignan mo nga ikaw, Matapos magpaalam ni Joseph sa kanyang nanay at mga kapatid, ay inaya na niya si Ada na umalis sa sementeryo. Habang naglalakad silang dalawa, ay nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Teka, oo nga pala, Joseph. Kumusta palang naging pag-uusap niyo ni Lolo Oro? May plano na ba kayo ngayong alam mo na kung nasa ng kuta ni Narakim? Yun na nga Nagalit si Lolo Oro sa akin kasi muntik na akong sumugod sa kuta ni Narakim, di ba? Tapos mag-isa lang ako. Deserve mo namang mapagalitan, no? Buti na lang talaga at nandun ako para pigilan ka. So, ano na? Ano nang next na ganap? Ang sabi ni Lolo Oro ay magpalakas pa daw ako at magsanay ng gusto. Kailangan daw naming makabuo ng konkretong plano kung paano namin matatalo si Narakim. Pero napagtanto ko
na tama si Lolo Oro. Tama siya. Dapat talagang pag-isipan ng maigi ang pagsalakay kina Rakim. Hindi siya basta-basta lang na aswang na kayang talunin ng mutya at itak. Kailangan malaman ko kung ano ang kahinaan niya. Alam mo, Joseph, naisip ko lang ha, hindi kaya ang makakatalo kay Rakim kapwa aswang lang din niya? Teka, anong ibig mong sabihin? Ganito kasi ang naisip ko. Hindi ba? Pinapatunayan ni Rakim na siya ang pinakamalakas na aswang sa lahat. Hindi lang sa mga tao niya yung gustong patunayan, di ba? Kundi sa iba pang mga aswang na kauri niya. What if kaya kausapin natin ang iba pang mga aswang at kumbinsihin natin sila na labanan si Rakim? Anong say mo? Pambihira ka. Imposible ang sinasabi mo. Kahit ang ibang aswang ay takot din kay Rakim. Well, may point ka naman. Pero may isa pa akong naisip Oh, ano na naman yun? Ang sabi mo kasi, kailangan malaman mo ang kahinaan ni Rakim. Mangyayari lang yon kung palagi mo siyang kasama at makukuha mo ang loob niya. Ano kaya kung pakiusapan natin ang isang aswang na kaibiganin si Rakim para alamin nito kung ano ang kahinaan ni Rakim? O di ba bongga yon? Napahinto sa paglalakad si Joseph sa sinabing yun ni Ada. Isang ideya ang biglang pumasok sa utak niya na maaaring maging daan upang matalo nila si Rakim. Huminto rin si Ada at nagtatakang tinignan si Joseph. Joke lang naman yung mga naisip ko, friend. Kilala mo naman ako, di ba? Kung ano-ano na lang naiisip ko. Huwag mo masyadong seryosohin yun, ha? Hinawakan ni Joseph ang magkabila ang balikat ni Ada at malakas niya itong niyugyog habang nakangiti. Aray, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo, Joseph? Kung ugain mo naman ako para akong puno ng aratilis na itik sa bunga, ano ka ba? Napakagaling mong mag-isip, Ada. Ang galing mo. Ha? Ako magaling? Bakit naman? Basta, nang dahil sa sinabi mo, ay alam ko na kung paano ko malalaman ang kahinaan ni Rakim. Maraming salamat talaga. Ang galing mo. Teka. Hindi kita mag-gets, ano? Ano ba sinabi ko? Hindi ko na maalala Sabi ko naman kasi sa'yo, joke lang yon. Basta, kailangan kong makausap si Lolo Oro ngayon din. O siya, sige na. Mauuna na ako sa'yo, ha? Mabilis na tumakbo si Joseph pauwi sa kanilang bahay. Hindi na siya makapaghintay na makausap ang kanyang lolo upang sabihin niya rito ang isang plano na sigurado siya na sasang-ayunan nito. Pagdating ni Joseph sa kanilang bahay, ay naabutan niya si Lolo Oro na abala sa pag-aayos ng mga sako ng uling sa likod ng kanilang bahay. Pinahinto niya muna ito sa ginagawa at inaya niya ito sa loob ng kanilang bahay upang doon ay makapag-usap sila ng maayos. Ang bihira ito batang ito. May ginagawa Ano ba sasabihin mo at parang napaka-importante? Lolo Oro, importante po talaga to. Kanina po kasi, magkausap po kami ni Ada. Tapos may nasabi po siya sa akin tungkol sa kung paano natin malalaman ang kahinaan ni Rakim. Isang aswang, Lolo. Isang aswang ang kailangan natin para malaman natin kung saan nanggagaling ang lakas at kahinaan ni Rakim. Sandali nga lang po. Sa totoo lang hindi ko makuha ang gusto mo sabihin. Anong ibig mo sabihin? Sa isang aswang ang kailangan natin. Tama po sinabi nyo. Isang aswang na magpapanggap na kakampi ni Rakim. Gagawin niya ang lahat upang mapalapit kay Rakim at makukuha ang loob nito. Nang sa ganun, ay madali niyang malalaman ang lahat ng sikreto ni Rakim. Apo,
Tila imposible ang gusto mo mangyari. Sino namang aswang ang papayag sa plano mo na yan? Eh lahat ng aswang ay takot kay Rakim. Sa kalabong may aswang na kakampi sa ating mga tao, pambihira ka. Ako, Lo. Ako ang aswang nagagawa ng bagay na yun. Ano ka ba? Aba, ikaw ba'y dilalagnat? Ang mabuti pa siguro dalhin mo na kita kay Barsing para ipagamot at baka ikaw ay namamatanda na. Kung ano-ano na kasi ang sinasabi mo. Lolo, seryoso po ako. Seryoso rin ako. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha, Joseph? Paano ka naman magiging aswang? Isa kang tao. Lolo, nakalimutan niyo na po ba ang kakambal ng mutya ng liwanag na nahanap natin nun sa bundok? Hindi po ba kayong nagtago ng mutya ng dilim? Hindi, Joseph. Hindi ko gusto ang naiisip mo. Hindi ako papayag na gamitin mo ang mutya ng dilim para sa plano mo na yan. Tumigil ka. Alam mo kung gaano kadelikado ang mutyang yon. Maaari kang lamunin ang mutya ng dilim at malaki ang posibilidad na hindi na maaalis sa'yo ang taglay nitong kasamaan. Pero yun na lang po ang paraan para makalapit ako kay Rakim, Lo. Wala naman pong ibang may tapang na gawin ang bagay na yun, kundi ako lang. Lo, pumayag na po kayo. Ipahiram niyo na po sa akin ang mutya ng dilim. Tumigil ka! Tumigil ka sa kalokohan mo, Joseph! Kahit na anong gawin mo, ay hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Marami pang ibang paraan para matalo natin si Rakim. Hindi na nagawa pang magsalita ni Joseph dahil lumabas na si Lolo Oro ng kanilang bahay at iniwan siya nito na mag-isa sa loob. Bumagsak ang balikat ni Joseph dahil ang buong akala niya ay sasang-ayon ang lolo niya sa naisip niyang plano. Ang mutya ng dilim ay may kakayahan na gawing aswang ang isang taong may suot nito. Ngunit kahit nasaan yung aswang ang nagmamay-ari ng mutya ng dilim, ay kaya pa rin itong kontrolin ang sarili nitong pag-iisip. Ngunit ayon sa paniniwala, kapag matagal itong ginagamit ng isang tao, ay may posibilidad na lalamunin ng mutya ng dilim ang pagkatao ng may suot nito at tuluyan na itong magiging aswang. Simula noon, kapag wala si Lolo Oro sa bahay, ay pilit na hinahanap ni Joseph ang mutya ng dilim. Hinalugog niya ang aparador ng kanyang lolo, ngunit wala roon ang kanyang hinahanap. Maging ang kahon ng lalagyan nito ng mga mutya at agimat ay tinignan din niya, pero wala rin doon ang mutya ng kadiliman. Nagpanggap si Joseph na wala na siyang planong ituloy ang kanyang plano upang hindi makahalata si Lolo Oro sa paghahanap na kanyang ginagawa. Isang umaga, wala si Lolo Oro sa bahay nila dahil nag-deliver ito ng uling sa kabilang baryo. Habang mag-isa si Joseph, ay humiga siya sa duyan na nasa harapan ng kanilang bahay. Doon siya nag-isip kung saan kaya maaaring itinago ng lolo niya ang mutya ng dilim. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ay biglang dumating ang kaibigan niyang si Ada. Pawis na pawis ito at hinihingal. Nakasuot ito ng maikling shorts at hapit na pang-itaas. Hi! Good morning, my friend! Oh, ano nangyari sa'yo at pawis na pawis ka? Para kang hinabol na 10 demonyo ah. Hindi mo ba nakikita? Eto nagja-jogging ako, no? Alam mo na, kailangan ko mapanatili ang aking sexy body para mahumaling ang mga boys sa aking alindog. Nasa ng sexy body na sinasabi mo, Aber? Hindi mo ba nakikita ang curve ng aking bewang? At saka to, ang tambok ng aking puwet. Bulag ka ba, Joseph, ha? Bulag ka ba? Hindi ako bulag, Ada. At hindi ko nakikita ang kurbang sinasabi mo. Alam mo, ikaw, ha?
Ikaw na nga lang ang nag-iisa kong friend pero wala kang support sa akin. Ay nako, painom na nga lang ako ng tubig at kanina pa ako nauuhaw eh. Halika sa loob at kukuha kita ng tubig. Tumayo si Joseph mula sa pagkakahiga sa duyan. Nagtungo sila ni Ada sa kusina at ikinuha ng isang basong tubig ang kanyang kaibigan. Matapos nito yung inumin, ay naglakad na sila para lumabas ng bahay. Pero huminto si Ada sa may sala at humarap sa kanya. Teka, oo nga pala. Sasali ako sa Miss Gay Pangkalawakan, Joseph ha, doon sa kabilang baryo. Excited na ako ha. Kasi feeling ko, ako ang mag-uuwi ng corona. Anong corona? Corona ng patay? At ano namang orasyon ang ginamit mo at nagkaroon ka ng lakas ng loob na sumali sa mga ganong contest, pambihira ka? Eh wala ka namang talenta. Anong walang sinasabi mo? Panoorin mo ko. Papakitaan kita ng totoong talent. Nagulat si Joseph nang biglang sumayaw si Ada na para bang isa itong bulate na binubudburan ng asin. Sa palagay niya ay hindi sayaw ang ginagawa ni Ada, kundi para itong lasing na nagwawala. Patuloy sa pagsasayaw si Ada at hindi nito namalayan na malapit na ito sa altar na nasa isang sulok ng sala. Oops! Dahan-dahan ka, Ada! Dahan-dahan ka sa pagsasayaw, baka matabig mo yung phone sa altar! Hindi nakinig si Ada. Patuloy pa rin ito sa pagsasayaw hanggang sa natabig nga nito ang rebulto ni Jesus na nakapatong sa altar. Naging mabilis ang pagkilos ni Joseph. Tumakbo siya at bago pa mahulog ang rebulto sa sahig ay nasalo na niya yon. Anak ng... Sinabi ko na kasing tumigil ka na sa pagsasayaw eh. Nakita mo na ang ginawa mo? Muntik mo nang mabasag si Papa Jesus. Naku! Sorry po, Papa Jesus. Na-carried away kasi ako sa pagsasayaw eh. Sorry po talaga ha. Alam mo, ang mabuti pa umuwi ka na. Maglilinis pa ako rito eh. Sige na nga. Sa bahay na lang ako magpa-practice ng sayaw. Bahagyang natawa si Joseph nang makaalis na si Ada. Ibabalik na sana niya ang rebulto sa altar nang marinig niya na may tumunog sa loob ng rebulto na parabang may bagay na nakatago roon. Tinignan ni Joseph ang butas sa ilalim ng rebulto at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya sa loob ng rebulto ang isang kwintas na may palawit na itim na bato. Kinuha niya yon at hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nahanap na niya ang mutya ng dilim. Dito ka lang pala tinago ni Lolo. Mabuti na lang at sumayaw si Ada. Dahil kung hindi ko malalaman kung nasan ka. May ngiti sa labi na pinagmasdan ni Joseph ang mutya ng dilim. Kahit hindi pa niya yon isinusuot, ay ramdam na niya kagad ang kakaibang lakas ng naturang mutya. Agad na bumuo ng plano si Joseph kung paano niya makukuha ang loob ni Rakim sa oras na makapasok siya sa kuta nito. Walang kamalay-malay si Lolo Oro na nasa kanya na ang mutya ng dilim. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang matandang lalaki, ay bumangon si Joseph sa pagkakahiga. Mula sa aparador kung saan nakalagay ang mga damit niya, ay kinuha niya ang mutya ng dilim. Kinuha rin niya ang isang patalim at isinuksok niya yon sa gilid ng suot niyang pantalon. Tahimik niyang binuksan ang pinto at bago siya tuluyang lumabas ay sinulyapan niya ang natutulog na si Lolo Oro. Lolo Oro, ngayon pa lang po ay humihingi na po ako ng tawad sa inyo. Patawad kung sa pagkakataong ito eh. Susuwayin kita. Pero ito na lang talaga ang tanging paraan na naiisip ko para wakasan ang kasamaan ni Rakim at upang maipaghiganti sina nanay at ang mga kapatid ko. Matapos yun, ay tuluyan ng lumabas si Joseph at mag-isa niyang tinahak ang daan papunta sa kuta ni Rakim.
Matalas ang memorya ni Joseph, kaya tanda pa rin niya ang tamang daan sa lugar na kanyang pupuntahan. Makalipas ang ilang oras, ay huminto muna siya. Isinuot niya ang mutya ng dilim sa kanyang leeg. Biglang nag-init ang buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng apoy ng sandaling yun. Napaluhod siya sa lupa habang pinipigilan ang pagkawala ng sigaw sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Joseph ang pagbabago sa kanyang katawan. Naging maitim ang kanyang balat at tinubuan siya ng matutulis na ngipin. Naging matulis ang kanyang mga kuko at nanlisik ang kanyang mga mata. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang na siya. Matapos ang pagpapalit ng anyo ay tumayo na si Joseph. Inilabas niya ang dinala niyang patalim at pikit matang sinugatan niya ang kanyang sarili. Hiniwa niya ang kanyang mga braso, dibdib at binti. Sa kanya itinapon sa kung saan ang patalim. Matapos yun ay ipinagpatuloy niya na ang paglalakad papunta sa kuta ni Rakim. Nang makarating na si Joseph sa kuta ng mga aswang, ay umakto siya na isa siyang sugatang aswang. Nakita siya ng 2 aswang at dinala siya ng mga ito sa kubol ni Rakim. Nakita niyang nasaan yung tao si Rakim at yun ang unang beses na nakita niya ito bilang isang tao. Malaking lalaki si Rakim. Mahaba ang balbas at bigote nito. Pinigilan ni Joseph ang galit niya para rito dahil alam niya na kapag naghari ang galit sa kanya ay masisira ang kanyang plano. Sinabi ng 2 aswang kay Rakim na natagpuan ng mga ito si Joseph sa mismong kuta ng mga aswang. Sa tabi ni Rakim ay may isang lalaki na matangkad na palaging matalim kung tumingin. Sino ka? At bakit ka nangahas na pumasok sa aking kuta? Ako po si Dilim, Pinunong Rakim. Huwag na po kayo magtaka kung kilala ko kayo, dahil sadyang kilala ang inyong pangalan sa lahi nating mga aswang. Saan pangkat ng mga aswang ka nabibilang? Wala po akong kinabibilangang pangkat. Sugatan po ko dahil inatake po ako ng mga tao sa isang baryo. Mabuti nga po't nagawa kong makatakas, dahil kung hindi, ay paniguradong katapusan ko na. Hindi sinasadyang napadpad po ako dito sa inyong kuta. Kaya, makikiusap po sana ako sa inyo na baka maaari niyo akong patuloyin dito. Sandaling tumahimik si Rakim at matiim nitong tinignan si Joseph. Binasag ng lalaking nasa tabi ni Rakim ang katahimikan. Pinunong Rakim, huwag kang pumayag sa gusto ng aswang na yan. Hindi natin siya kilala. Manahimik ka, Narciso. Kailangan natin ng dagdag na puwersa dahil marami ang namatay na mga alagad ko sa huling baryong sinalakay natin. Kapag gumaling ang mga sugat niyan, ay sigurado ko na kaya-kaya niyang makipaglaban. Ikaw, Dilim, handa ka bang umanib sa aking pangkat at nangangakong magiging tapat sa akin? Opo. Opo, Pinunong Rakim. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Kung ganon, ay kasapi ka na sa aking pangkat. Narciso, dalin mo siya sa bakanting kubol. Tawagin ang ating manggagamot upang magamot ang kanyang mga sugat. Ngunit, Pinunong Rakim, Sundin mo na lamang ang utos ko. Mapapakinabangan din natin ang isang yan. Wala nang nagawa ang lalaking si Narciso, kundi sundin ang sinabi ni Rakim. Habang inihahatid si Joseph ni Narciso sa kubol, ay lihim siyang napangiti dahil hindi niya akalain na ganun kadaling mapasok ang kuta ng kanyang mga kalaban. Simula noon ay namuhay na si Joseph sa kuta ng mga aswang. Dahil sugatan, ay hinayaan siya ni Rakim na magpagaling
at hindi mo na siya nito puwersahang sinasama sa pagsalakay ng mga ito sa iba't ibang baryo tuwing gabi. Alam ni Joseph na sa sandaling yun ay alam na ni Lolo na itinuloy niya ang kanyang plano at umasa siya na hindi ito gagawa ng kahit na anong hakbang upang masira ang kanyang ginagawa sa kuta ni Rakim. Isang umaga, nagtungo si Joseph sa batis na malapit sa kuta ng mga aswang upang maglinis ng katawan. Ilang araw na siyang naninirahan doon at kahit paano ay magaling na ang mga sugat niya. Habang abala sa paglilinis ng katawan sa batis, ay nakita ni Joseph si Narciso na paparating. Tumayo ang lalaki sa gilid ng batis at matalim ang mga matang tinignan nito si Joseph. Tatapatin na kita. Wala akong tiwala sa'yo. Mabigat ang pakiramdam ko sa'yo. Sino ka ba talaga, Dilim? Alam mo naman pala ang pangalan ko. Bakit tinatanong mo pa kung sino ko? Huwag mo nga akong pinipilosopo. Hindi mo ba alam kung sino ako sa lugar na to? Ako ang kanang kamay ni Pinunong Rakim. Kaya sabihin mo sa akin, ano talaga ang pakay mo sa kuta namin? Kung iniisip mo na may balak akong masama ay nagkakamali ka, Narciso. Pare-parehas tayong mga aswang dito at wala akong ibang gusto kundi ang umanib sa grupo ng mga aswang upang magkaroon ng proteksyon mula sa mga tao. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, hindi ko na yung problema. Umahon sa batis si Joseph at sinamsam niya ang kanyang mga damit. Aalis na sana siya, pero mariin na hinawakan ni Narciso ang isa niyang braso. Mag-iingat ka sa kinikilos mo, Dilim. Palagi akong nakamasid sa'yo. Isang pagkakamali mo lang ay kamatayan ang kababagsakan mo. Sige lang, walang problema sa akin yun. Panoorin mo mga kilos ko hanggang sa mamuti ang mga mata mo. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Joseph, kaya mas lalong nagnitngit sa galit si Narciso. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang braso at naglakad na siya palayo. Nung dumating si Joseph sa kuta ni Rakim, ay ramdam na niya na mainit ang dugo sa kanya ni Narciso. Palagi din niyang napapansin na nakamasid ito palagi sa bawat galaw niya. Kaya palagi siyang nag-iingat kapag alam niyang nasa paligid niya si Narciso. Kaya naman, naisip niya na magiging hadlang si Narciso sa mga plano niya at kailangan niya itong madispatcha bago pa nito matuklasan kung sino talaga siya at ang katotohanan kung bakit siya nasa kuta ni Rakim. Sa ilang araw na paninirahan ni Joseph kasama ang mga aswang, ay nalaman niya na para ring mga tao mga ito, lalo na kapag umaga. Nangangaso ang mga ito at nagluluto ng pagkain, ngunit may mga gabi na sumasalakay ang mga ito kasama si Rakim sa iba't ibang baryo. Patuloy pa rin si Joseph sa palihim na pagmamasid kay Rakim. Nais niyang malaman kung ano nga ba ang kahinaan nito o kung saan ito kumukuha ng lakas. Patuloy pa rin naging problema ni Joseph si Narciso. Madalas ay nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya na parabang sa paraang yun ay nababasa nito ang tumatakbo sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nasa loob ng kubol niya si Joseph, ay biglang pumasok si Narciso. Pambihira. Ganito ba talaga dito? Pumapasok na lang ang kahit na sino sa kubol ng may kubol. Lahat kayo rito ay alagad ni Pinunong Rakim at bilang kanang kamay niya ay wala kang magagawa kung papasok ako sa iyong kubol. Ganun ba? Ano nga pala nagdala sa'yo rito? May sasabihin ka ba sa akin? Napansin ko kasi na magaling na mga sugat mo. Alam kong kaya mo nang sumama sa aming pagsalakay sa mga baryo. Mamayang gabi,
ay may baryo tayong sasalakayin at kailangan mo nang sumama sa amin upang mapakinabangan ka na. Sandali lang. Ang totoo ay mahina pa ang katawan ko. Oo, magaling na nga mga sugat ko. Pero hindi ko pa kayang sumama sa pagsalakay. Paano kung mapatay ako ng mga tao? Hindi ka maaaring tumanggi. Isa pa, wala ka magagawa kung mamamatay ka sa isang pagsalakay. Isa yan sa sinumpa natin nang umanib tayo sa pangkat ni Pinunong Rakim. Ngunit kung ayaw mo naman sumama, ay hindi kita pipilitin. Ipapaalam ko na lang sa ating pinuno na hindi mo kayang sumama sa pagsalakay. At alam mo ba ang gagawin ni Pinunong Rakim kapag nalaman niya na hindi ka naman niya mapapakinabangan? Tatanggalin ka niya sa grupo at palalayasin ka niya rito sa aming kuta. Napalunok si Joseph. Sa tono kasi ng pagsasalita ni Narciso ay tila nakakaramdam na ito na may tinatago siya. Kaya tila pinipilit siya nitong gawin ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ganun pa man, aminado siya na kailangan niyang maging sunod-sunuran kay Narciso dahil kanang kamay ito ni Rakim at higit sa lahat, kailangan niyang gawin ang ginagawa ng mga aswang upang mapanindigan niya ang kanyang pagpapanggap. Hindi na hinintay ni Narciso ang kasagutan ni Joseph at lumabas na ito sa kubol. Naiwan doon si Joseph na nag-iisip kung ano ang susunod niyang magiging hakbang. Nang sandaling yun ay mas tumindi ang kagustuhan niyang alisin sa landas niya si Narciso dahil may pakiramdam siya na magiging malaki niya itong problema sa mga susunod pang mga araw. Kinagabihan, nang makarinig si Joseph ng ingay ng mga aswang sa labas, ay sumilip siya mula sa loob ng kanyang kubol. Nakita niya sa labas na nagtitipon-tipon ng mga aswang. Nasa unahan ng mga ito si Rakim at Narciso na kapwa nasa anyong aswang. Matiim na tinignan ni Joseph si Narciso at hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang muka. Humanda ka, Narciso. Nalalapit na ang pagkawala mo sa landas ko, hayop ka. Isinuot na ni Joseph ang mutya ng dilim. Nang naging aswang na siya, ay lumabas na siya sa kubol at nagtungo sa mga aswang na nasa unahan ni Rakim. Ngayong gabi ay sasalakay tayo sa San Isidro. Siguruhin nyo na marami kayong mapapatay na mga tao. Napag-alaman ni Narciso na naganda ang mga tao ron sa posibleng pagsalakay natin. Ipapakita natin sa mga tao sa baryong yun na kahit na anong paghahanda ang gawin nila, ay hindi pa rin sila makakaligtas sa ating puwersa. Humayo na kayo at simulan nyo na ang pag-aasik ng lagim sa San Isidro! Parang mga gutom na hayop na tumakbo ang mga aswang patungo sa baryo ng San Isidro. Tatakbo na sana si Joseph nang lapitan siya ni Narciso. Mabuti naman at sasama ka na sa amin ngayong gabi. Kung hindi ka sumama, ay talagang magdududa na talaga ako sa iyo, Dilim. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang pagdududa mo sa akin, Narciso. Pare-parehas tayong mga aswang dito. Iisa tayo ng layunin at yun ay ang pumatay ng mga tao. Umamin ka nga. Natatakot ka ba sa akin? At bakit naman ako matatakot sa iyo? Hindi ko alam. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Narciso, Dilim, ano't nag-uusap pa kayo riyan? Samahan nyo na ang iba pang mga aswang. Sandaling naglaban ng tingin sina Joseph at Narciso bago sila sabay na tumakbo patungo sa baryo ng San Isidro. Pagdating ni Joseph sa San Isidro, ay agad na nagsimulang pasukin ng mga aswang ang mga bahay na naroon. May ilang kalalakihan na nakipaglaban sa mga aswang, ngunit kita ni Joseph na kulang sa paghahanda ang mga ito, kaya walang nagawa ang mga ito sa puwersa ng mga aswang. Habang pinagmamasdan ni Joseph ang pagpatay ng mga aswang sa mga tao,
ay tila unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Gusto niyang tulungan ang mga tao pero wala siyang magawa dahil oras na malaman ni Rakim na nagpapanggap lamang siyang aswang ay sigurado siyang kamatayan ang kanyang kasasadlakan. Napapitlag si Joseph nang biglang sumulpot si Narciso sa likuran niya. Bakit nakatayo ka lang dito, Dilim? Tulungan mo kaming ubusin ang mga tao sa baryong ito. Nanlamig si Joseph. Luminga siya at isang matandang babae ang nakita niyang nagtatago sa likod ng isang puno. Napilitan siyang lapitan ng matanda at sinunggaban niya ito. Umiyak ang matandang babae hanggang sa muling marinig ni Joseph ang boses ni Narciso. Ano pang hinihintay mo, Dilim? Patayin mo na ang matandang yan. Patayin mo na! Umiim ang bagang ni Joseph. Labis ang awang naramdaman niya para sa matandang babae. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito kayang paslangin. Inilapit ni Joseph ang bibig niya sa tenga ng matanda at umakto siya na inaatake ito. Ngunit ang totoo ay nagsimula niyang bulungan ang matandang babae. Hindi ko po ito gustong gawin sa inyo, pero kakagating ko po kayo sa balikat at magkunwari po kayong patay. Bumuelo si Joseph at sa kanya kinagat ang matandang babae sa balikat. Hindi niya nilaliman ang pagbaon ng kanyang ngipin. Nang pumikit ang matanda, ay tumayo na si Joseph at humarap kay Narciso. Nagawa ko na ang gusto mo. Duda ka pa rin ba sa akin? Ngumisi lang si Narciso at umalis na ito sa harapan ni Joseph upang atakihin ang iba pang mga tao na naroon. Iginala ni Joseph ang mga mata niya sa paligid hanggang sa nakita niya si Rakim na nilalapa ang isang babae. Akala mo ay isa itong gutom na hayop. Hindi nakaligtas sa paningin ni Joseph ang isang lalaking may hawak na itak at unti-unting lumalapit sa walang kamalay-malay na si Rakim. Mabilis na gumana ang utak ni Joseph at naisip niyang kunin ang pagkakataon na yon upang tuluyan niya ng makuha ang tiwala ni Rakim. Mabilis na tumakbo si Joseph papunta kay Rakim at nang makita niya na tumakbo na rin ang lalaking may hawak na itak para atakihin si Rakim, ay malakas siyang sumigaw. Pinunong Rakim! Sa likod niyo! Lumingon si Rakim sa likod nito at bago pa man masaksak ng lalaki si Rakim gamit ang itak, ay iniharang na ni Joseph ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pagbaon ng talim ng itak sa kanyang tiyan at agad siyang nakaramdam ng panghihina. Inatake ni Rakim ang lalaking may hawak ng itak at saka nito nilapitan si Joseph. Napahiga si Joseph sa lupa at unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Nang muling magkamalay si Joseph, ay nasa loob na siya ng kanyang kubol. Mula sa maliit na bintana ay nakita niya ang pagsikat ng araw. Agad niyang naramdaman ng hapdi ng sugat sa kanyang tiyan. Nang tignan niya yon, ay merong nakatapal na dahon sa sugat niya. Nasa anyong aswang pa rin siya, kaya hinubad na niya ang mutya ng dilim at isinilid yun sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi nagtagal ay pumasok sa kubol si Rakim. Kasunod nito si Narciso na matalim ang tingin kay Joseph. Kapwa nasa anyong tao na ang dalawa. Kumusta na ang pakiramdam mo, Dilim? Masakit pa rin po ang sugat ko, Pinunong Rakim. Kahanga-hanga ang iyong ginawa. Pinatunayan mo sa akin na handa ka mamatay para sa akin, Dilim. Ngunit Pinunong Rakim, hindi ba't yun naman talaga ang dapat gawin ng mga alagad mo? Ang ialay ang buhay namin sa'yo. Bakit, Narciso? Kung ikaw ba nasa kalagayan ni Dilim, ay ihaharang mo rin ang sarili mo sa itak kahit alam mo na maaari mo yung ikamatay. Alam ko na hindi naman ako mapapatay ng pagsaksak ng itak.
Pero para isakripisyo ni Dilim ang buhay niya para sa akin, hindi lahat ay kayang gawin yon. Hindi nagawang sagutin ni Narciso ang tanong na yon ni Rakim. Tila napapaya itong napayuko, habang si Joseph ay lihim na nagdiwang dahil alam niya na tuluyan niya nang nakukuha ang tiwala ni Rakim. Naging matagumpay ang ating pagsalakay sa San Isidro kagabi. Kaya magkakaroon tayo ng kasiyahan mamayang gabi, Dilim. Aking inutusan ng ilan sa aking mga alagad na magtungo sa malapit na baryo upang kumuha ng alak. Magpapakasaya tayo mamayang gabi at gusto ko ay makisaya ka sa amin bilang kabayaran sa pagligtas mo sa aking buhay. Isang karangalan po ang mailigtas kayo, Pinunong Rakim. Wala po akong pinagsisisihan sa aking ginawa kagabi. Tumango-tango si Rakim at matapos yun ay lumabas na ito sa kubol kasama si Narciso. Kahit sariwa pa ang sugat ni Joseph ay pinilit pa rin niyang umalis ng kuta upang magtungo sa kanilang baryo. Pinuntahan niya si Ada sa bahay nito at sakto na mag-isa ito roon. Labis ang pagkabigla ni Ada nang makita si Joseph. Oh my God, Joseph! Saan ka ba nanggaling? At ilang araw ka nawawala? Diyos ko, nag-aalala na sa'yo ng gusto si Lolo Oro. Ang sabi niya sa akin baka nagpunta ka sa kuta ni Rakim dahil ayon sa kanya ay nawawala ang mutya ng dilim. Huwag mong sasabihin kay Lolo Oro kung nasan ako, Ada. Hayaan niyo muna akong gawin ang plano ko. Ano ba kasing plano mo? Baka matulungan kita. Kailangan ko ng isang bote ng alak. Alak talaga? Ngayon mo pa naisipang magpakalasing, pambihira ka naman. Basta, bigyan mo na lang ako ng isang bote ng alak, Ada. Ano ba yan? Teka, sandali lang. At kukunin ko yung nakatagong alak ni tatay. Kinuha ni Ada ang isang bote ng alak sa kusina at ibinigay nito yon kay Joseph. Ano ba kasing gagawin mo sa alak na yan? Sabihin mo nga sa akin. Saka na ako magpapaliwanag sa'yo. O sige na, kailangan ko nang bumalik ngayon sa kuta ni Rakim. Basta, ipangako mo sa akin na hindi mo sasabihin kay Lolo kung nasan ako. O sige. Basta be careful ka na lang dun, ha? Agad na umalis si Joseph sa baryo nila at nang makapasok siya sa gubat ay hinanap niya ang isang halaman na may nakakalaso na dagta. Nang makita niya ang naturang halaman ay binuksan niya ang bote ng alak at pinatakan niya yon ng dagta ng nakakalason na halaman. Nang masiguro niyang sapat na ang lason na nasa alak ay muli niyang tinakpan ang bote at nagpatuloy siya sa paglalakad pabalik sa kuta ng mga aswang. Dumating si Joseph sa kuta ng mga aswang na dala ang bote ng alak na may halong nakakalaso na dagta. Abala na ang mga aswang sa paghahanda para sa pagdiriwang na magaganap mamayang gabi. Buong maghapon, nananatili si Joseph sa loob ng kubol. Lumabas lang siya nang sumapit na ang gabi. Nakita ni Joseph ang ilang aswang na nagsasalo-salo sa mga sariwang karne ng mga tao. Sa gitna ng kuta ay merong mahabang lamesa kung saan naroon si Rakim. Nasaan yung tao ito? Gaya ni Narciso, kaya hindi na muna isinuot ni Joseph ang mutya ng dilim. Nasa isang sulok lang si Joseph at pinapanood niya ang pag-inom ng alak ni Rakim, Narciso at ng iba pang mga aswang. Maya-maya ay dumako ang tingin ni Rakim kay Joseph. Dilim, anong tinatayo-tayo mo pa riyan? Halika't samahan mo kami sa ating pagdiriwang. Walang imik na lumapit si Joseph kina Rakim. Pinaupo siya ni Rakim sa kaliwa nito. Nagsali ng alak sa baso si Rakim at iniabot nito yon kay Joseph. Sinalinan din ni Rakim ang baso nito at itinaas nito yon. Ang gabing ito ay hindi lamang sa ating tagumpay,
sa ginawa nating pagsalakay sa San Isidro, kundi para rin kay Dilim na inilagay sa peligro ang sarili niyang buhay para sa akin. Ang mga tapat na alagad na gaya ni Dilim ay dapat niyong tularan. Diretsyong ininom ni Rakim ang alak na nasa baso nito. Matapos nitong magsalita, ininom na rin ni Joseph ang kanyang alak at napansin niya ang masamang tingin ni Narciso sa kanya. Dilim, gusto kong ipaalam sa'yo na nakuha mo na ang aking tiwala. Ang mga kagaya mo ang kailangan ko sa aking pangkat. Maraming salamat po, Pinunong Rakim. Gumaganti lang po ako sa pagkupkup at pagtanggap mo sa akin sa iyong pangkat. Kung di mo ako pinatuloy rito at tinulungan, ay malamang namatay na ako noon dahil sa aking mga sugat. At hindi rin ako nagsisisi na hinayaan kong umanib ka sa aking pangkat, Dilim. Unang kita ko pa lang sa'yo ay nararamdaman ko na mapapakinabangan kita ng gusto. At hindi nga ako nagkamali. Nagpatuloy ang inuman ni Rakim. Walang balak na magpakalasing si Joseph, kaya kapag walang nakatingin sa kanya, ay palihim niyang itinatapon sa lupa ang alak na nasa kanyang baso at nagkukunwari siyang ininom niya yun. Walang ibang nasa isip si Joseph, kundi ang maisakatuparan sa gabing yun ang kanyang plano na patalsikin si Narciso sa kuta ng mga aswang. Hanggang sa naubos na ang alak, ngunit halatang bitin pa si Rakim. Wala na bang alak? Wala na, Pinunong Rakim. Gusto ko pa ng alak. Maghanap pa kayo ng alak. Tahimik na tumayo si Joseph at pumunta siya sa kanyang kubol. Mula sa ilalim ng kanyang higaan ay inilabas niya ang isang bote ng alak. Hindi muna siya umalis doon hanggang sa pumasok si Narciso sa kubol. Lihim na napangiti si Joseph dahil alam niyang umaayon sa kanya ang pagkakataon. Alam ko may tinatago kang alak dito, Dilim. Nakita kita kanina na pumasok dito na may dalang isang bote ng alak. Tama ka, Narciso. At alam mo ba na ang alak na to na nakuha ko sa isang baryo ay napakasarap? Sigurado ako na magugustuhan to ni Pinunong Rakim. Pupurihin na naman niya ako. Biglang inagaw ni Narciso ang bote ng alak kay Joseph. Tama na ang pagiging sip-sip mo kay Pinunong Rakim. Ako magbibigay sa kanya ng alak na to. At ayokong sasabihin mo sa kanya na sa'yo galing ang alak na to dahil kayang-kaya kitang patayin sa harapan niya. Kung yan ang gusto mo, ay hahayaan kita. Sige lang, Narciso. Ikaw na ang magdala ng alak na yan sa ating pinuno. At huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya na sa akin talaga galing yan. Lumabas si Narciso na dala ang bote ng alak. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Joseph dahil alam niya na magtatagumpay siya sa nais niyang mangyari sa gabi na yon. Maya-maya pa ay bumalik na siya kina Rakim. Naupo siya sa dati niyang pwesto habang ipinagmamalaki ni Narciso ang bote ng alak na hawak nito. Pinunong Rakim, itinago ko talaga ang alak na to para sa inyo. Sigurado ako na magugustuhan mo ang alak na to dahil ito ay ubod ng sarap. Hayaan mong salinan ko ang inyong baso. Binuksan ni Narciso ang alak at sinalinan nito ang baso ni Rakim. Inutusan ni Rakim na salinan din ni Narciso ang baso ng iba pang naroon, kasama na ang kay Joseph. Inamoy muna ni Joseph ang alak na nasa kanyang baso. Umunot ang noo niya. Nang makita niyang iinumin na ni Rakim ang alak nito, ay mabilis niyang hinawakan ang braso nito. May pagtatakang tumingin si Rakim kay Joseph. Bakit, Dilim? May problema ba? Patawad po. Pero sa tingin ko, ay hindi niyo dapat inumin ang alak na yan. At bakit? Ang sabi ni Narciso ay napakasarap ng alak na to. Kaya gusto ko na tong tikman.
May naaamoy po ako sa alak. Parang isang uri ng lason, Pinunong Rakim. Nakita ni Joseph ang gulat sa muka ni Narciso. Narciso! Nilagyan mo ba ng lason ng alak na to? Hindi. At bakit ko naman lalagyan ng lason ang alak na yan? Andog ko nga po sa inyo yan, Pinunong Rakim. Luminga si Rakim at inabot nito sa isang aswang ang baso nito. Inutusan nito ang aswang na inumin ng alak na naroon. Walang pagdadalawang isip na tinungga ng aswang ang alak na nasa baso ni Rakim. Makalipas ang ilang segundo ay bumula ang bibig ng aswang at sumuka ito ng dugo. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang. Nagulat ang lahat sa nangyari. Galit na tumayo si Rakim at nag-anyong aswang. Sinakal nito si Narciso at itinaas sa ere. Balak mo pa talaga akong lasunin, Narciso. Matapos kitang pagkatiwalaan, ay ito pa ang igaganti mo sa akin. Nagkakamali ka, Pinunong Rakim. Hindi galing sa akin ang alak na yan. Galing yung kay Dilim. Aba teka, anong kinalaman ko sa bagay na yan, Narciso? Sa bibig mo mismo nang galing, nahandog mo ang alak na yan sa ating pinuno. Tapos ngayon, nalaman naming may lason yun sasabihin mo na sa akin galing yun. Kasinungalingan. Tama na ang pagsisinungaling mo, Narciso. Gusto mo ba akong patayin dahil nais mo na ikaw ang pumalit sa akin bilang pinuno ng pangkat na mga aswang na aking binuo? Nagkamali ka ng binagda. At alam mo ba ang ginagawa ko sa mga traidor na kagaya mo? Pinuno, maniwala ka sa akin. Kay Dilim galing ang alak na yan. Siya ang gustong lumason sa'yo. At hindi ako. Ang dapat sa mga kagaya mong traidor ay winawakasan ang buhay! Sa isang iglap ay bumaon ng matutulis na kuko ni Rakim sa leeg ni Narciso. Dinurog ni Rakim ang leeg ni Narciso at saka nito itinapon ang walang buhay na katawan ni Narciso sa lupa. Lihim na nagdiwang si Joseph dahil nagtagumpay siyang alisin si Narciso sa landas niya. Kayong lahat, itatak nyo sa utak nyo ang nasaksiyan nyo ngayong gabi. Ganyan ang mangyayari sa mga magtatraidor sa akin. At ikaw, Dilim, sa pangalawang pagkakataon ay iniligtas mo ang aking buhay. Muli mong ipinamalas ang iyong katapatan sa akin. Kaya simula ngayong gabi, ikaw na ang magiging kanan kong kamay. Maraming salamat po, Pinunong Rakim. Isang karangalan para sa akin na maging kanang kamay mo. Bahagyang yumukod si Joseph kay Rakim habang malakas na nagsisigawan sa kasiyahan ng lahat ng aswang na naroroon. Tuluyan na ngang nakuha ni Joseph ang buong tiwala ni Rakim. Ramdam niya na nalalapit na siyang magtagumpay sa plano niyang wakasan si Rakim at buwagin ang grupo nito. Hindi na siya makapaghintay na mangyari ang bagay na yon. Hanggang isang gabi, isinama ni Rakim si Joseph sa paglalakad sa gitna ng kagubatan. Parehas silang nasa anyong aswang ng mga sandaling yun. Walang ideya si Joseph kung saan sila magtutungo, pero sumama pa rin siya kay Rakim. Labis ako natutuwa sa pag-anib mo sa aking pangkat, Dilim. Hindi ako nanghihinayang sa pagkawala ni Narciso dahil ikaw naman ang pumalit sa kanya. Maging ako'y masaya rin, Pinunong Rakim. Handa akong paglingkuran ka hanggang sa aking huling hininga. Maya-maya pa ay huminto sila sa harapan ng isang kakaibang puno. Noon lang nakakita si Joseph ng puno na kulay itim ang katawan at maging ang mga dahon. Pinunong Rakim, ano pong ginagawa natin dito? At anong klaseng puno po yan? Bilang aking kanang kamay, isa sa tungkulin mo ay ang bantayan at alagaan ng punong yan. Yan ang puno ng kadiliman. Ang punong yan ang pinanggagalingan ng aking lakas. Mula yan sa binhi
na ibinigay noon sa akin ng aking ama. Habang nakatayo ang punong yan, ay mananatili akong malakas at pinakamalakas sa lahat. Pinagmasdan ni Joseph ang itim na puno. Sa loob niya ay labis ang kanyang kasiyahan dahil sa wakas ay mismong si Rakim na nagsabi sa kanya ng kahinaan nito. Nang sandaling yon ay ramdam niyang abot kamay na niya ang tagumpay ng kanyang paghihiganti at mas masaya siya dahil walang kamalay-malay si Rakim sa lahat ng pinaplano niya. Naniniwala siya na magiging madali para sa kanya ang pabagsakin nito. Simula nang malaman ni Joseph ang kahinaan ni Rakim, ay wala na siyang ibang inisip kundi ang pagsira sa punong pinagmumulan ng lakas nito. Tuwing gabi, palagi niyang pinakikiramdaman ang kanyang paligid hanggang sa dumating na ang gabing hinihintay ni Joseph. Tahimik ang buong kuta dahil inutos ni Rakim na sa gabing yon ay magpapahinga silang lahat sa pagsalakay. Lumabas si Joseph ng kanyang kubol na bitbitang itak na nakuha niya mula sa tagapagluto sa kuta. Tinahak ni Joseph ang daan papunta sa kinaroroonan ng puno ng kadiliman. Nang makarating siya sa puno, ay sandali niya yung tinignan. Wakas, mawawakasan ko na rin si Rakim. Napakatagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Laking gulat ni Joseph nang may narinig siyang mga yabag na papalapit sa kanya. Nang lumingon siya, ay mas lalo siyang nagulat nang makita sina Lolo Oro at Ada na papalapit sa kanya. Parehas na may dalang itak ang dalawa. Lolo Oro! Ada! Anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin dyan, Joseph. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa'yo ay hindi mo maaaring gamitin ang mutya ng dilim? Tapos nagtungo ka pa sa kuta ni Rakim ng mag-isa. Hindi ka na talaga marunong sumunod sa akin. Joseph, my friend, sorry na talaga. Nag-aalala na kasi ako sa'yo kaya sinabi ko na kay Lolo Oro kung nasan ka. Kanina pa kami nasa labas ng kuta. At nang makita ka naming umalis, ay sinundan ka namin. Lolo, hindi niyo na po kailangan magalit sa akin dahil nagtagumpay na akong malaman kung saan nanggagaling ang lakas ni Rakim. Alam ko na po ang kahinaan niya. Ang punong kulay itim na nasa likod ko. Yan ang kahinaan ni Rakim. Ang kailangan ko lang pong gawin ay itumbayan para matalo na natin siya. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Lolo. Nakuha ko po kasi ang tiwala ni Rakim dahil ang akala niya ay totoo kong aswang na tapat na naglilingkod sa kanya. Siya mismo nagsabi sa akin na sa punong yan nanggagaling ang lakas niya. Natigilan si Joseph nang may kakaiba siyang naramdaman sa paligid. Uminit at bumigat ang hangin hanggang sa nakita niya ang pagdating ni Rakim na nasa anyong aswang. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tumayo si Rakim, ilang dipaan layo kina Joseph. Napakahusay mong magpanggap, dilim. Hindi ko akalain na bukod kay Narciso ay may isa pang traidor sa aking mga alagad. Hindi ka tinraidor ni Narciso. Sa akin talaga galing ang bote ng alak na yon. Walang hiya ka. Ang dapat sa'yo ay patawan ng kamatayan. Lolo, kayo na po ang bahala ni Ada sa puno. Ako na po makikipaglaban kay Rakim. Inilabas ni Joseph ang mutya ng dilim mula sa kanyang bulsa at agad niya yung isinabit sa leeg niya. Nang maging aswang na siya, ay mahigpit niyang hinawakan ang tangan niyang itak. Humakbang siya papalapit kay Rakim, habang sina Ada at Lolo Oro naman ay agad na sinimulan ang pagputol sa puno gamit ang itak. Akmang susuguri ni Rakim sina Lolo Oro, pero mabilis na humarang dito si Joseph. Hindi ako papayag na mapigilan mo sila. At hindi rin ako papayag na magtagumpay kayong itumba
ang puno ng kadiliman. Wala na. Wala ka na magagawa, Rakim. Tanggapin mo na lang na sa gabing ito ay pagbabayaran mo na lahat ng kasama na ginawa mo. Lalong-lalo na sa aking pamilya na walang awa mong pinatay. Umiim ang bagang ni Rakim at mas lalong naging mabalasik ang mukha nito. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Rakim bago ito sumugod kay Joseph. Sa sobrang bilis gumalaw ni Rakim, ay hindi nagawang iwasan ni Joseph ang pagdapo ng malakas nitong suntok sa kanyang dibdib. Halos lumipad siya at nang bumagsak siya sa lupa, ay bigla siyang nahirapang huminga. Pero hindi nagpatinag si Joseph. Tumayo siya kagad at sumugod pabalik. Itinaas niya ang itak at sunod-sunod na pinaspas si Rakim ng mga saksak. Tumama yon sa balat ni Rakim, pero hindi man lang ito nasugatan dahil tila bakal ang balat nito. Hinablot ni Rakim ang braso ni Joseph at inihampas siya nito sa lupa. Lolo! Ada! Bilisan niyo ang pagputol sa puno! Huwag niyong gagalawin ang puno ng dilim! Umakbo si Rakim palapit kina Lolo Oro at Ada, pero agad na tumayo si Joseph at hinabol si Rakim. Sumampa siya sa likod nito at buong diin na kinagat niya ang gilid ng leeg nito. Malakas na napasigaw si Rakim nang bahagyang bumaon ang matutulis na pangil ni Joseph sa balat nito. Eto na! Malapit na namin mapatumba ang puno, Joseph! Konting push na lang, Lolo! Sige pa! Sige, hatawin mo pa, Lolo! Go, go, go! Ginawa ni Joseph ang lahat upang pigilan si Rakim na makalapit sa puno ng kadiliman. Tiniis niya ang kagat at kalmot na natatanggap niya hanggang sa narinig nila ang pagbagsak ng puno ng kadiliman sa lupa. Isang itim na usok ang kumawala mula sa puno na agad ding naglaho sa hangin. Kitang-kita ni Joseph ang takot na bumalot sa muka ni Rakim. Sa pagkakataon na yon, ay inalis na ni Joseph ang mutya ng dilim sa kanyang leeg at hinarap niya bilang isang tao si Rakim. Hindi! Hindi ito maaari! Ang puno ng kadiliman! Wala na ang pinagkukunan mo ng lakas, Rakim. Ngayon, sigurado akong magiging patas na ang laban nating dalawa. Malakas na sumigaw si Joseph at sa kanya sinugod si Rakim. Napansin niya na naging mabagal na ang pagkilos ni Rakim dahil hindi nito nagawang umilag nang undayan niya ito ng saksak sa tiyan. Nang hugutin niya ang itak, ay malakas niya tong sinuntok sa muka. Lumipad sa kung saan ang natanggal na pangil ni Rakim mula sa gilagid nito. Nang sandaling yon, ay nag-aapoy sa labis na puot ang puso ni Joseph. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang patayin si Rakim, nang sa gayon ay maipaghiganti na niya ang mga taong pinatay nito, lalong-lalo na ang kanyang nanay at mga kapatid. Walang tigil na inatake ni Joseph si Rakim gamit ang itak. Wala na siyang pakialam kung saan niya ito patatamaan, hanggang sa tuluyan ng napaluhod sa lupa si Rakim. Naliligo na ito sa sariling dugo at puno na ng sugat ang buong katawan. Umatras si Joseph upang bumuelo. Saka siya tumakbo papalapit kay Rakim at buong puwersa niyang itinarak ang itak sa tapat mismo ng puso nito. Nanlaki ang mga mata ni Rakim na parabang hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Hayop kang demonyo ka! Para yan sa nanay at mga kapatid ko! Marahas na hinila ni Joseph ang itak at kasunod nun ay ang pagbagsak ng katawan ni Rakim sa lupa. Hindi na ito gumalaw at hindi na rin humihinga. Habol ni Joseph ang paghinga habang nakatingin siya sa walang buhay na katawan ni Rakim. Hindi niya ramdaman sakit mula sa mga sugat niya.
dahil mas nangingibabaw ang kanyang kasiyahan dahil sa wakas ay napatay na niya ang aswang na pumaslang sa kanyang pamilya. Hanggang sa hindi na napigilan ni Joseph ang maiyak. Nanghihina siyang napaluhod sa lupa. Lumapit sa kanya sina Lolo Oro at Ada. Niyakap siya ng kanyang lolo habang hinahaplos naman ni Ada ang kanyang likod. Lo, tapos na. Nagtagumpay ako, Lo. Nagtagumpay ako. Napaghiganti ko na sina nanay. Tama ka, Apo. Napakahusay mo. Patawarin mo ko kung pinagdudahan ko ang iyong mga plano. Nag-alala lang ako sa iyo ng gusto at ayoko lang na mapahamak ka. Naiintindihan ko po kayo, Lo. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin. Pero ngayong patay na si Rakim, sigurado ko na wala na tayong dapat nakatakutan pa. Lolo Oro? Joseph? Loko? Tignan nyo! Parang may sunog doon! Tumayo sina Joseph at Lolo Oro at tinignan nila ang itinuturo sa kanila ni Ada. Mula sa hindi kalayuan ay nakita nila na may nasusunog. Pinuntahan nila yon at doon nila nalaman na ang kuta ni Rakim ang nasusunog. Kitang-kita nila na nilalamon ng apoy ang lahat ng aswang na naroroon. Lolo, ano po nangyayari sa mga aswang? Bakit ganun? Bakit po sila nasunog lahat? Sa aking palagay ay konektado ang buhay nila sa buhay ni Rakim. Ngayong patay na ang kanilang pinunong si Rakim, ay ganun din ang mangyayari sa lahat ng alagad niya. Ay, Diyos ko, salamat naman! At kung sana silang namatay lahat! Akala ko pa naman na makikipaglaban pa tayo sa mga tsakang aswang na yan, no? Bagong manicure, pedicure pa naman ako. Ayoko masira ang mga nails ko, no? Pambihira ka. Yan pa ang naisip mo. Puro ka talaga kalokohan, Ada. Pero Ada, maraming salamat ha. Kasi sinabi mo kay Lolo ko nasan ako. Sigurado ako na kung hindi kayo dumating ngayong gabi, ay hindi ko matatalo ng ganong kadali si Rakim. Of course! Siyempre, no? Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Eh, ikaw ang nag-iisa kong friend. Kaya, hindi ako papayag na mamatay ka. Bibili pa ako ng biskwit at kape. Ayoko nga. O siya, tama na muna yung kwentuhan nyo. Ang mabuti pa ay bumalik na tayo sa ating baryo at sabihin natin sa lahat ang napakagandang balita na ito. Hindi nagtagal ay magkakasama ng tinahak ni na Joseph, Lolo Oro at Ada ang daan palabas ng kagubatan. Sa kabila ng mga sugat na natamo ni Joseph ay labis pa rin ang kanyang kasiyahan dahil alam niya na hindi lang niya nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng kanyang pamilya, kundi naibalik na rin niya ang kapayapaan na nawala sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang linggo, ay unti-unti nang gumaling ang mga sugat ni Joseph na nakuha niya mula sa pakikipaglaban kay Rakim. Sa kabila ng pagkamatay ni Rakim, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagsasanay sa pakikipaglaban at paggamit ng iba't ibang mutya at anting-anting. Alam niyang maaaring may iba pang mga nilalang na tulad ni Rakim na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling maggasik ng lagim sa kanilang lugar. Ibinalik na rin ni Joseph ang mutya ng dilim kay Lolo Oro dahil batid niyang hindi yun dapat manatili sa kanya ng matagal dahil baka tuluyan siyang lamunin ng kasamaan nito. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting bumalik ang dating masayahing si Joseph. Naging magaan ang kalooban niya sapagkat sa wakas ay naibigay na niya ang hustisya para sa kanyang nanay at mga kapatid.
Sa mga mata ng buong baryo, si Joseph ang naging simbolo ng tapang, pagbangon at bagong simula.